Isipin mong gumagapang ka ng padapa sa napakadilim na tubong, bakal na mahigit lang ng kaunti sa 1 metro ang lapad sa layong 15 kilometro. Kaunti lang ang oksiheno. Ang naipong singaw ng gas sa loob ng dekada ay nagpaparumi sa hangin na nalalangap mo. Nawalan ka ng malay pero may mabilis na gumising sa'yo. Kasunod mo ang 12 dosenang iba pang sundalo, lahat ay tinitiis ang parehong kalagayan, lahat ay naiinis dahil hinaharangan mo ang kanilang daraanan. Sa unahan, sa kung saan, may labasan. At iyon ang madali. Pagkalabas mo, may drone na naghihintay para habulin ka bago ka pa makabawi ng ulirat. Hindi ito katang-isip. Ganito, tinangkang sakupin ng Rusya ang isang maliit pero mahalagang lungsod sa hilagang silangan ng Ukraine. At muntik na itong magtagumpay kung hindi dahil sa mas malaking kahinaan na iniwan ng Rusya. Ito na siguro ang pinakakakaibang labanan sa digmaan ng Rusya at Ukraine. Tampok dito ang pamana ni Brezhnev na paagang deklarasyon ng tagumpay, matapang na pagharap sa labanan, larawan ng ebolusyon ng opensiba ng impanterya at kontra-kontra-atakeng tatatak sa kasaysayan. Ito ang labanan sa Kupiansk. Prologue. Ang Kupiansk ay dating maliit na lungsod sa hilagang silangan ng Ukraine na may populasyong nasa 27,000 bago ang digmaan. Ngunit ang estratehikong kahalagahan nito ay mas mahalaga kaysa sa bilang na iyon. Una sa lahat, dumadaan ang Ilog Oskol sa gitna ng lungsod. Pinalaki ko ang ilog dito para ipakita ang halaga nito sa susunod. Pero minsan ang lapad ng Oskol ay naging 25 metro lang malapit sa sentro ng Kupiansk. O isa pa, tinatawid nito ang dalawang pangunahing highway, ang PP-07 at ang PP-70. Kung pupunta ka sa kanluran, mararating mo ang Kharkiv. Kung pupunta ka sa Hilaga o Timog, susundan mo ang landas ng Novorossiya ayon sa Moscow. Ang linyang ito ang administratibong hangganan sa pagitan ng Luhansk Oblast sa silangan at Kharkiv Oblast sa kanluran. Iyan ang tinutukoy ng Russian Federation bilang internasyonal na hangganan. Ang Kupiansk ay daanan ng supply ng enerhiya. Noong 1981 nagtayo ang Unyong Sobyet ng gas pipeline sa hilaga ng lungsod para mag-supply ng gas sa Ukraine sa pamamagitan ng routing station sa tapat ng hangganan ng Russia. Matapos i-annex ang Crimea noong 2014 tumigil ang Ukraine sa pagbili ng gas mula Russia. Sa mga sumunod na taon, pinlano ng Gazprom na baklasin ang bahagi ng pipeline sa kanilang gilid ng hangganan. Samantala, hindi ginagamit ng Ukraine ang pipeline. Mahal ang pagtanggal nito at pwede ring baliktarin ang daloy at gamitin ang pipeline para magpadala ng inangkat na gas mula Europa papuntang silangan. Sa ngayon, may nakabaong bakanteng tubong, bakal na mga 1.2 metro ang lapad sa ilalim ng lupa. Lahat ng tanong tungkol sa pagsasaayos nito ay nawala noong umaga ng Pebrero 24, 2022. Inanunsyo ni Vladimir Putin ang espesyal na operasyong militar at pumasok ang mga sundalong Ruso mula Hilaga, Silangan at Crimea. Matatag ang Kiev, ngunit nawala ang laban sa Kupiansk. Sumuko ang alkalde matapos ang 3 araw at kinasuhan kinabukasan ng pagtataksil. Mahigit 6 na buwan na okupada ng Russia ang lungsod bilang pansamantalang kabisera ng Kharkiv Oblast dahil hindi nila nasakop ang Kharkiv. Noong Setyembre 2022, sinimulan ng Ukraine ang kontraopensiba ng Taglagas. Ginawang gabay ng Puwersang Asul at Dilaw ang Papapito Highway sa kanilang pagsulong silangan. Noong ika-9, lumitaw ang unang nakausli sa rehiyon. Pagsapit na ika-10, nasa lungsod na ang tropang Ukrayano. Noong ika-11, kumalat sila sa kahabaan ng Ilog Oskol. Noong ika-12, sa timog na bahagi naman, napagtanto ng Kremlin na hindi na kayang ipagtanggol ang sitwasyon sa militar at gumawa ng 2 hakbang para lutasin ang halos sakuna. Noong Setyembre 21, lumabas si Putin sa telebisyon para i-anunsyo ang mobilisasyon ng reserbang sundalo ng Russia. Mabilis naging hindi popular ang pulisya, kaya ilang buwan bago ito bawiin ni Putin at palitan ng voluntaryong kontrata ang pagre-recruit. Pangalawa, ang formal na pag-aneksa ng Luhansk, Donetsk, Zaporizhia at Kherson sa Russian Federation. Layunin nito na bigyan ng legal na basehan ang pagpapadala ng tropang Ruso sa mga reyong iyon para sa depensa. Kapansin-pansin, hindi kabilang dito ang Kharkiv Oblast na kinaroroonan ng Kupiansk. Isang bagay na muling magiging kapansin-pansin sa mga susunod na pangyayari. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang pag-usad ng Ukraine kahit na mas mabagal ang takbo.
Patsimula ng Nobyembre, sinikap ng Rusya na mapanatili ang kontrol sa hilagang bahagi ng PP-70 highway. Sa timog, halos nakabalik na sa hangganan ng Luhansk Oblast ang tropang Ruso. Ito pa rin ang rurok ng digmaan sa Ukraine. Ang opensiba ay natural na natapos nang magpalit ang taglagas patungong taglamig. Dahil sa ulan at putik, hindi natuloy ang motorisadong labanan ng Ukraine. Samantala, nagbunga para sa Kremlin ang pagpapakilos ng daan-daang libong bagong sundalo. Pinalakas ng Rusya ang depensa, kaya nabigo ang Ukraine sa kanilang opensiba noong tagsibol 2023. Muling nagbabago ang takbo ng digmaan. Unang yugto, frontal na pag-atake, halos 2 taon nang lumipas na walang seryosong kilos malapit sa Kupiansk. Pagsapit ng huling 2024, sinimulan ng Rusya ang bagong kampanya para sa lungsod. Noong una, ang pagtutok ay sumabay sa ilog at umatake sa hilaga at timog ng Kupiansk, kaya may puwang sa gitna. Pero noong Nobyembre, 13 gumawa ang Rusya ng mas matinding hakbang sa pamamagitan ng pagpapadala ng 2 armored column diretso sa lungsod sa kahabaan ng silangang Pampang. Pagdating doon, nagkalat sila sa urbanong lugar at tumawag ng dagdag na puwersa bilang bahagi ng opensiba ng Rusya. Nangyari ito matapos magbago ang taktika ng frontline infantry sa paggamit ng FPV drones. Hindi na gaanong ginagamit ang mga tangke at armored personnel carrier sa mga front dahil madaling sirain ng drone ang mga kadamitang nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Gayunpaman, nagpatuloy ang Rusya. Hindi malinaw kung bakit nangyari yon. Maaring may politikal na dahilan. Ayon sa mga komandante ng Ukraine, nagtakda si Putin ng Nobyembre 1 na deadline para sakupin ang Kupiansk. 2 linggo nang lumipas at ramdam ng mga lokal na komandante ang presyon na makapaghatid ng magandang balita bago ang talumpati ni Putin sa bagong taon. Ang isa pang bahagi ay maaaring dahil sa hamog. Makapal ito noong araw ng Katae at posibleng tinatangkang ilihim ng Rusya ang pagpasok ng mabibigat na kagamitan. Hindi ganun kagaling ang FPV drone operator kapag malapit ang labanan sa kanila. Kahit ano paman, hindi ito gumana. Nadiskubre at winasak ng Ukraine ang mga armored na sasakyan. Sa susunod na 6 na oras, nilipol ng infantry ng Ukraine ang natitirang sundalo ng unang alon. Pagkalipas ng 2 linggo, umatras ang Rusya mula sa mga panlabas na bahagi ng lungsod. Ikalawang yugto, isang bulsa at isang gilid. Ang labanan sa Kupiansk ay nauwi sa Ilog Oskol, kung saan isinagawa ng Rusya ang Plano B. Tandaan, naitulak na ang mga tropang Ruso sa gilid ng ilog sa hilaga at timog ng lungsod. Ang pagbabalik ng presyon diretso sa gitna, sa pagkakataong ito gamit ang mga drone at dismounted infantry ay lilika ng isang uri ng bulsa kung saan ang ilog ang magsisilbing huling bahagi. Maari pa ring tawirin ang ilog para umatras, ngunit magiging hadlang pa rin ito sa logistics ng Ukraine sa pagsupply muli. Ang isa pang opsyon na maaring gawin ng Rusya ay ang pagflank sa Kupiansk. Imbes na lumusob agad sa depensadong lungsod, maaring gamitin ng Rusya ang ilang bahagi ng ilog na narating nila para magtayo ng 1 o 2 beachhead sa kanlurang bahagi. Maaring iipit o palibutan ng mga ito ang mga Ukrainyano sa Kupiansk at simulan ang paglusob. Malakas ang mensaheng pampulitika ng ikalawang opsyon. 4 lang na silangang oblast ng Ukraine ang kinikilala ng batas ng Rusya bilang bahagi ng federasyon. Hindi laging tugma ang administratibong linya sa mga teritoryong madaling ipagtanggol militar at ito ang isa sa mga kasong iyon. Kung layunin ng Kremlin na tapusin ang digmaan matapos makuha ang opisyal na hangganan, wala namang dahilan tumawid ng ilog. Kunin ang teritoryo hanggang doon at gawing depensa ang ilog para patibayin ang pag-aangkin. Ang patuloy na pagsakop sa Kupiansk ay nagpapakitang layunin nilang kunin ang buong Kharkiv Oblast at posibleng higit pa. Sa huli, pinili ng Rusya ang pangalawang opsyon at tinutukan ang hilagang ruta. Noong Nobyembre 26, sinabi ng Rusya na natawid nila ang Oskol at nakapasok sa isang pamayanan. Sa katapusan ng buwan, nagkaroon ng ikalawang bridgehead sa timog. Sa puntong ito, naging malinaw na kung ano ang estratehiya ng Rusya at sinubukan ng Ukraine na palakasin ng puwersa sa lugar. Noong unang Disyembre, napalis ng Ukraine ang Rusya mula sa unang beachhead. Pagsapit ng katapusan ng Enero, napalakas ng Rusya ang posisyon nila sa ikalawang beachhead. Natapos ng Kremlin ang unang hakbang ng kanilang malaking plano at matagumpay na itatag ang presensya sa kanluran ng ilog. Sa loob ng 6 na buwan, dahan-dahang umusad patimog ang mga puwersa ng Rusya gamit ang 1 o 2 tao bawat grupo para sumulong, magtatag ng mga taguan at umiwas sa mga drone ng Ukraine.
Sa katapusan ng Hulyo, umabot sa gilid ng Kupiansk ang labanan. Malapit nang magsimula ang totoong labanan. Ikatlong yugto, pag-atake at pag-kontra-atake. Noong Agosto, nagpadalang Rusya ng isa o dalawang kataong pangkat para sumalakay sa lungsod. Nagkaproblema ang mga tagapagtanggol ng Ukraine at umasa na lang sa mga drone para pigilan ang pag-usad. Madaling maging target ang mga sundalong Ruso sa bukas na parang. Kapag nasa loob na ng lungsod, lahat ng bagay ay may bubong, kaya't nagiging magandang taguan ang bawat isa. Oo, sa isang paraan, lalong pinahirap ng mga drone ang dati ng mahirap na labanan sa lungsod. Patuloy pa rin ang problema sa pagpasok ng mga sundalong Ruso sa urban na lugar. Iwasan ang biglaang pagtakbo sa bukas na espasyo. Dito tayo bumabalik sa kwento ng pipeline noong panahon ni Brezhnev. Tandaan, iniwang walang gamit ng Ukraine ang pipeline, umaasang magagamit pa ito at ayaw gumastos para baklasin. Mukhang naayos ng pipeline ang problema sa pagpasok ng Russia. Simple lang, magpapasok ng mga tao mula sa ligtas na lugar, gagapang sa ilalim ng sonang walang tao at lilitaw mismo sa loob ng Kupiansk. Ayon sa opisyal ng Ukranya, daan-daang sundalong Ruso ang nagtangkang gawin ito. Sa totoo lang, malamang hindi naging epektibo ang estratehiya para sa kahit sino sa mga sangkot. Napagod at parang nawala sa sarili ang mga sundalong gumagapang ng 15 kilometro sa tubo para maghanap ng labasan. Paglabas nila, madalas silang walang direksyong naglalakad dahil di pa nakakabawi ang isip mula sa kakulangan ng oxygen at nalanghap na chemical. Pero problema pa rin sila sa mga tropang Ukrainyano na ilang linggo ring naghanap at nagsara ng mga bagong labasan. Gayunpaman, nakapasok na ang Russia sa lungsod at handa na magbiwang ang Kremlin. Noong Nobyembre 20 binisita ni Putin ang West Group Command Post at tinanggap ang ulat mula kay Valery Gerasimov, hepe ng pangkalahatang kawani. Napalaya ng West Group ang Kupiansk at nilalansag ng napalibotang pormasyon ng Ukrainian sa silangang pampang ng Ilog Oskol. Pero hindi naman yon ang nangyayari. Sabi ni Gerasimov, nasakop na ang lungsod at nabuo na ang bulsa. Kasabay nito, ganito naman ang itsura ng mapa. Totoong nakapasok na ang Russia sa Kupiansk pero pinag-aagawan pa rin ang lungsod. Kaya pang umatras ng puwersang Ukrainian sa silangan ng Oskol kung kailangan pero hindi pa ito kailangan na yon. May mas malalim na problema ang Russia na kinahaharap na yon. Nagpatulak ito ng isang nakausling bahagi patimog kasabay ng ilog. Ayos lang ang nakausling bahagi. Madalas, ganito mo gustong simula ng labanan. Hindi mo dapat iwanan ang mga yon ng matagal. Ang sorpresa ang pumipigil sa kanila bumagsak. At doon nagkakaproblema. Samantala, halos walang progreso ang Rusya sa pagpalibot sa mga sundalong Ukrainyano sa silangan ng Oskol. Nagbigay ito ng tsansa sa Ukraine. Kapag naputol nila ang nakausling bahagi, mawawala ng supply ang mga sundalong nasa Kupiansk. At iyan mismo ang nangyari. Noong Disyembre, 10 tuluyang nabuwag ng Ukraine ang bahagi. Noong Disyembre, 12 dumalaw si Zelensky sa pasukan ng lungsod habang may putukan sa likod. Kinukutya niya si Putin at tinatanggihan ang ideyang kontrolado na ito ng mga Ruso. Nagprotesta ang Kremlin, iginiit na peke at gawa ng AI ang video at binigyang diin na problema ng makabagong teknolohiya ay hindi gaanong ang paglika ng kasinungalingan kundi ang paghasik ng duda sa katotohanan. Sa mga sumunod na buwan, nakatuon sa paglilinis ng mga nagtatagong, gutom na sundalong Ruso sa mga silong ng bahay. Minsan may pahayag ang Kremlin na kontrolado ng mga Ruso ang Kupiansk, pero may mga video ring nagpapakita ng Ukrainian flag na winawagayway sa City Council, kabaligtaran ng sinasabi nila. Nabigo ang Russia sa kupin ang Kupiansk. Epilogo. Mahigit 1 taon at kalahati na ang labanan pero maaga pa para sabihing tapos na kahit maraming kabiguan ang Russia. Sa oras ng pagre-record, nasa kanluran pa rin ng Ilog Oskol ang mga tropang Ruso sa hilaga ng lungsod. Nakatutok pa rin ang Kremlin sa Kupiansk kaya hindi na rin nakakagulat kung magsimula ulit ng bagong labanan sa lungsod. Walang kasiguraduhan sa resulta ng darating na labanan. Noong Abril 2026 iniulat ng media na nagugutom ang mga sundalong Ukrainian sa silangan ng Oskol dahil sa komplikadong resupply missions sa ng ilog. Gayunpaman, ang labanan ay maagang palatandaan ng mga susunod na mangyayari. Ilang buwan matapos makuha ng Ukraine ang lungsod, pabor na sa Kyiv ang kabuuang dami ng nabawing teritoryo.
Isa sa mga pangunahing salik dito ay ang bagong medium-range drone ng Ukraine na idinisenyo para sirain ang lohistika ng Russia at higit pang nagpapahirap sa kanilang operasyon sa reyon. Ngunit nagpapatuloy pa rin ang digmaan. Kung nagugustuhan mo ang ganitong uri ng pagbabalik-tanaw, may magandang balita ako para sa iyo. Mayroon akong buong playlist ng mga ito, karamihan ay nakatuon sa mga unang yugto ng digmaan. Matagal din bago ako muling gumawa ng ganito at nasiyahan akong buuin ito. Samantala, kung nagustuhan mo ang video ngayon, paki-like, share at subscribe at magkikita tayo bukas. Ingat ka lagi!